Isang biyudang ina ang pumasok sa mansyon ng sariling anak. Ngunit ang hinagpis ang naging kapalit ng kanyang katahimikan. Sa likod ng ngiti ng isang magandang nobya, may isang lihim na karumaldumal na unti-unting sumisira sa isang ina. Habang bulag sa pag-ibig ang isang milyonaryo, may isang yaya na tahimik na nagbabalik. Dala ang paghihiganti at katotohanan. Sa araw ng kasal na inaakalang perpekto, isang ina ang ikinulong at isang ebidensya ang handang sumabog. Kapag bumagsak ang belo sa altar, alin ang pipiliin ng isang anak? Ang babaeng minahal niya o ang inang nagsakripisyo ng lahat? Huwag kayong bibitaw dahil ang revelasyong ito wawasak sa kasinungalingan at gigising sa konsensya. Ang marahan na pag-andar ng mamahaling sasakyan sa magaspang nagraba ng daan ang pumukaw sa diwa ni Aling Gunita. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang bumungad sa kanya ay isang malaking arko na bakal na may nakaukit na mga salitang Hacienda Montecielo. Sa likod nito, tila isang palasyo mula sa panaginip ang dambuhalang bahay na sumalubong sa kanya. Malawak, puti, at napapalibutan ng hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Napahigpit ang hawak niya sa maliit at luma niyang baul na gawa sa kahoy. Ito na lamang ang natitirang alaala sa kanya ng yumaong asawa, at sa loob nito nakatago ang iilang damit at mga larawan ng kanilang nakaraan. Pakiramdam niya, ang baul na yon ang tanging piyesa ng kanyang pagkatao na dala niya sa bagong mundo na kanyang papasukin. "Nandito na po tayo, ma'am," magalang na sabi ng driver. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang hangin ay tila mas malamig sa lugar na ito, o marahil ay dala lang yon ng kabang gumuguhit sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya patungo sa malaking pinto na doble pa sa kanyang taas, naramdaman niya ang kaliitan ng kanyang sarili. Ang suot niyang simpleng bestida na may bulaklak at ang luma niyang tsinelas ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Bumukas ang pinto bago pa man siya makakatok. Isang matangkad at balingkinitang babae ang sumalubong sa kanya. Ang mukha nito'y perpekto na parang manika. Ang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang naliligaw, at ang suot nitong puting bestida ay kumikinang sa sinag ng araw. Isang ngingiti ang namutawi sa mga labi nito, ngunit hindi yun umabot sa kanyang mga mata. "Welcome po, Nay! Sa wakas, nakarating na rin po kayo sa Hacienda Montecielo. I'm Marahuyo, Hanan's fiancé." Ang boses nito'y kasing tamis ng pulot, ngunit may lamig na naramdaman si Gunita. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Inay!" Mula sa likod ni Marahuyo ay sumulpot ang kanyang anak na si Hanan, ang nag-iisa niyang anak. Ang kanyang yaman, agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng kanyang kaba. Ang yakap ni Hanan ang kanyang tahanan. "Kamusta po ang biyahe, Nay? Pagpasensyahan niyo na at hindi ko kayo nasundo. Napakaraming inaasikaso sa opisina," sabi ni Hanan, ang mga matay nagpapahayag ng tunay na saya. "Ayos lang, anak. Ang mahalaga ay narito na ako," sagot ni Gunita. Ang puso'y nag-uumapaw sa galak. Ngunit ang yakap ay mabilis na natapos. Humarap si Hanan kay Marahuyo at inakbayan ito. "Love, this is my mother." "Nay," si Marahuyo. "We've met, darling," nakangiting sabi ni Marahuyo. Inilahad nito ang kamay kay Gunita na agad namang tinanggap ng matanda. Ang kamay ni Marahuyo ay malambot at malamig. Ang paghawak nito'y mabilis at tila walang kabuhay-buhay. Habang iginagabay siya papasok, mas lalong nanliit si Gunita. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab at pwede ka nang manalamin. Ang kisame ay napakataas na may nakasabit na dambuhalang chandelier. Bawat sulok ay may palamuting mukhang mas mahal pa sa bahay niya sa probinsya. Sa gitna ng sala, habang ipinagtitimpla sila ng katulong ng maiinom,
Isang maliit na trahedya ang nangyari. Sa pag-abot ni Marahuyo ng baso ng juice kay Gunita, bigla itong nadulas sa kamay nito. Ang malamig at kulay kahel na likido ay tumapon lahat sa bestida ni Gunita. "Oh my goodness! I'm so sorry." "Ne," tili ni Marahuyo na may pagkukunwaring gulat sa muka. "Ang clumsy ko talaga. Naku, nabasa patuloy ang damit ninyo." "Naku, ayos lang iha. Patutuyuin ko na lang." No, hindi pwede yan," putol ni Marahuyo. "Halika kayo po. Dadalhin ko kayo sa kwarto ninyo. I have the perfect dress for you. Hindi po kayo pwedeng magsuot ng basang damit. Baka magkasakit pa po kayo." Walang nagawa si Gunita kundi sumunod. Dinala siya sa isang kwartong mas malaki pa sa sala niya sa probinsya. At mula sa cabinet, inilabas ni Marahuyo ang isang bestidang gawa sa seda. Kumikinang at malambot sa hipo. Maganda ito, walang duda. Ngunit pakiramdam ni Gunita ay para siyang isinusuot sa isang costume na hindi para sa kanya. Ang simpleng damit niyang bulaklakin, kahit nabasa, ay mas komportable sana. Pagkatapos niyang magbihis, pumasok si Hanan sa kwarto, may dalang isang maliit na kahon. "Inay, may regalo po ako sa inyo." Nakangiti niyang sabi. Inabot niya ang kahon. Isang mamahaling cellphone ang laman yon. "Para po to sa inyo. Para matawagan ko kayo lagi at makita sa video call." "Salamat anak. Pero hindi ako marunong gumamit nito." "Don't worry. Nay, madali lang yan. Ituturo ko po sa inyo mamaya." Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, tumunog ang sarili niyang telepono. Tiningnan niya ito at ang ngiti niya'y bahagyang naglaho. "Excuse me po, Nay. Sagutin ko lang to, importanteng tawag mula sa kliyente." At lumabas siya ng kwarto, abala na sa pakikipag-usap. Naiwan si Gunita. Hawak-hawak ang malamig na gadget, isang simbolo ng koneksyon na hindi niya alam kung paano sisimulan. Gabi na nang ihatid siya sa kanyang silid para makapagpahinga. Napakalaki ng kama, napakalambot, ngunit hindi niya mahanap ang antok. Pakiramdam niya ay isang dayuhan siya sa lugar na ito. Isang panauhin na hindi sigurado kung kailan ang uwi. Dahil sa hindi mapakali, lumabas siya ng kwarto para kumuha ng isang basong tubig. Habang pabalik, napadaan siya sa isang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Marahuyo, ngunit iba ang tono nito ngayon. Hindi na matamis. Malamig ito, matalas, at puno ng panunuya. Dahan-dahan siyang lumapit, at ang mga salitang kanyang narinig ay tila mga punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Oo, nandito na siya. Dumating na rin sa wakas ang matandang probinsyana. Pwede nang magsimula ang palabas. Si Himig ay matagal nang sanay sa katahimikan ng Hacienda Montecielo, isang katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi isang katahimikan na mabigat at puno ng mga lihim. Sa loob ng 6 na buwan niyang paninilbihan, natutunan niyang maging anino, isang pares ng mata na nakakakita, isang pares ng tainga na nakakarinig, ngunit isang bibig na laging tikom. Ngunit ang pagdating ni Aling Gunita kagabi ay nagdala ng ibang uri ng ingay sa mansyon. Isang ingay na hindi naririnig, kundi nararamdaman. Ito ay ang tahimik na pagtangis ng isang pusong nasasaktan, at si Himig ang unang nakarinig nito. Ang mga salitang binitiwan ni Marahuyo kagabi na narinig din ni Aling Gunita ay hindi na bago sa pandinig ni Himig. Ang bagong sahog sa eksena ay ang biktima. Kinaumagahan, maaga siyang nagtimpla ng kape para kay Aling Gunita. Nadatnan niya ang matanda sa silid nito. Nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang mamahaling cellphone na ibinigay ni Hanan na tila isa itong bagay na dayuhan sa kanyang mga palad. "Magandang umaga po. Nay Gunita," magalang na bati ni Himig. "Nagtimpla po ako ng kape para sa inyo." "Salamat, iha," sagot ng matanda. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Habang inilalapag ni Himig ang tasa sa lamesita, pumasok si Marahuyo sa silid ng walang katok-katok. May dala itong isang tray ng mga gamot. Ang nangiti nito'y kasing perpekto ng dati. "Good morning, Nay. I brought your vitamins," sabi ni Hanan. "May maintenance medicine daw po kayo para sa high blood ninyo. I made sure to organize them for you." Maamo ang kanyang pagkakasabi, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Himig ang mabilis na galaw ng mga kamay ni Marahuyo. Kinuha nito ang orihinal na bote ng gamot ni Aling Gunita na may tatak ng isang kilalang butika at maingat na itinago sa bulsa. Ang ipinalit nito sa ibabaw ng lamesita ay isang bagong bote na puno ng mga tableta. Isang generic brand ng multivitamins na nabibili kahit saan. "Naku, salamat. Iha, ang abala mo pa," sabi ni Aling Gunita. Walang kamalay-malay sa panlilinlang na naganap sa mismong harapan niya. Nagpaalam si Marahuyo at naiwan si Himig na may bigat sa dibdib. Ito na ang simula. Ang mga tinik na itinatago ni Marahuyo ay isa-isa nang nagsisimulang tumusok. Kinahapunan, tila nabuhayan ng loob si Aling Gunita. Siguro'y para maibsan ng lumbay, nagpaalam ito sa mga kasambahay kung maaari siyang gumamit ng kusina. Ang paboritong ulam daw ni Hanan ay ang kanyang espesyal na adobo sa gata. Gusto niya itong ipagluto para sa hapunan. Sa loob ng ilang oras, ang kusina na dati walang emosyon ay napuno ng samyo ng bawang, suka at gata ng niyog. Si Aling Gunita ay kumikilos ng may sigla, ang kanyang mga matay nagniningning sa tuwa. Si Himig, na tahimik na nagmamasid habang nagpupunas ng mga pinggan, ay nakaramdam ng kaunting saya para sa matanda. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ito ng totoo mula nang dumating. Ngunit tulad ng isang magandang panaginip, bigla itong binulabog. Pumasok si Marahuyo sa kusina. Nakataas ang isang kilay habang pinagmamasdan ang niluluto ni Aling Gunita. "Ano po yan, Nay?" tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pag-ismid. "Adobo, Iha. Paborito ni Hanan to," masayang sagot ni Aling Gunita. "Oh, I see." Lumapit si Marahuyo sa kaldero at sumilip. "It looks oily and the smell is too strong. Hindi po maganda yan para sa health ni Hanan. We're on a strict, healthy diet here." Biglang nawala ang ningning sa mga mata ni Aling Gunita. "Pero, paborito niya to." Ngumiti si Marahuyo, isang ngangiting mapanlait. Tumingin ito sa isa pang kasambahay. "Inday, pakitapon na lang yan. Mag-o-order na lang ako ng quinoa salad at grilled salmon for dinner." Gumuho ang mundo ni Aling Gunita. Hindi siya makapagsalita habang pinapanood niyang buhati ng kaldero at walang awang ibinuhos ang laman nito sa basurahan. Ang adobong niluto niya ng may pagmamahal ay itinuring na basura. Walang salitang lumabas si Aling Gunita sa kusina. Naiwan si Himig. Ang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Kailangan na niyang kumilos. Nang gabing iyon, alam niyang aalis si Marahuyo para dumalo sa isang charity ball. Ito na ang kanyang pagkakataon. Tiniyak niyang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain bago siya dahan-dahang umakyat sa ikalawang palapag patungo sa isang lugar na ipinagbabawal sa mga katulong. Ang home office ni Marahuyo. Maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Isang pagkakamali para kay Marahuyo. Isang biyaya para sa kanya. Ang silid ay malamig at walang bahid ng kahit anong personal na gamit. Maayos ang lahat, kalkulado. Sa ibabaw ng mamahaling lamesa, may mga papeles na nakaayos. Sinimulan niya ang mabilis na paghahanap. Mga kontrata, mga resibo mula sa mga designer brand, walang kakaiba. Ngunit sa gilid ng mesa, sa ilalim ng isang paperweight na kristal, may isang maliit na sticky note. Nakasulat dito ang isang pangalan at isang address. Hindi ito pangalan ng kliyente o partner sa negosyo. Kakaiba ito. Alfonso Sandoval, 24 na Molave Street, Barangay Santa Cruz, Laguna.
Mabilis na kumabog ang dibdib ni Himig. Ito na ba yon? Walang pag-aalinlangan? Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone na laging nakatago sa bulsa ng kanyang uniforme at mabilis na kinuhanan ng litrato ang papel. Kasabay ng pag-flash ng camera ng cellphone niya, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Mga yabag. Paparating. Imposible, dapat ay nasa party pa si Marahuyo. Nagmadali siyang ibalik ang lahat sa ayos, ngunit huli na ang lahat. Habang papalabas siya ng pinto, bumungad sa kanya ang malamig na mukha ni Marahuyo. Ang mga mata nito'y matalas na parang kutsilyo, nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay sa mesang pinanggalingan niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Binuksan ni Marahuyo ang ilaw sa silid at ang anino nila'y tila mga dambuhalang nagbabanta sa pader. "Yaya Himig!" Nagsalita si Marahuyo. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "Anong ginagawa mo rito?" Para kay Hanan Del Monte, ang mundo ay isang chessboard. Bawat galaw ay dapat kalkulado. Bawat desisyon ay may katumbas na panalo o talo. At sa araw na yon, sa loob ng malamig na boardroom ng kanyang kumpanya, siya ay nasa gitna ng isang mahalagang laban. "Mr. Del Monte, your proposal is ambitious, but the risks are too high," sabi ng isang matandang miyembro ng board. Ang mga salita'y matalim na parang yelo. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Nakasalalay sa pulong na ito ang isang multimilyong pisong proyekto. Ramdam ni Hanan ang pamilyar na kaba, ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib sa tuwing nahaharap siya sa isang hamon. Ngunit sa tabi niya, kalmado at perpekto, ay si Marahuyo. Hindi lang siya basta nobya, siya ang kanyang alas. Habang ipinapaliwanag niya ang mga numero, isang mabilis at halos hindi mahahalata na pagdampi ang naramdaman niya sa kanyang braso. Si Marahuyo, tumingin siya rito saglit. Isang bahagyang tango at isang tiwalang nangiti ang isinukli nito. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Kaya mo yan." Ang simpleng kilos na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Biglang luminaw ang kanyang isip. Buong kumpiyansa niyang sinagot ang bawat pag-aalinlangan, bawat batikos, at sa pagtatapos ng pulong, ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. "Congratulations, darling!" Bulong ni Marahuyo habang palabas sila. Ang mga braso'y magkapulupot. "I never doubted you for a second." "We did it, love. We did it," sagot ni Hanan. Ang puso'y puno ng pasasalamat. Sa mga panahong tulad nito, lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kaswerte kay Marahuyo. Siya ang kanyang kapayapaan, sa gitna ng digmaan, ang kanyang inspirasyon. Pag-uwi nila sa Hacienda Montecielo, pagod ngunit masaya si Hanan. Ang gusto na lang niya ay magpahinga at ipagdiwang ang kanilang panalo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang katahimikang naiiba. Nakita niya ang kanyang inang si Gunita na nakaupo sa isang silya sa may hardin, mag-isa. Maputla ito at tila may malalim na iniisip. Nilapitan niya ito. "Inay, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo nandito mag-isa?" Tumingala si Gunita at nakita ni Hanan ang bakas ng lumbay sa mga mata nito. Isang lumbay na hindi niya maintindihan. "Wala, anak. Nagpapahangin lang." Hindi kumbinsido si Hanan. Mula nang dumating ang kanyang ina, palagi itong ganito, tahimik at malungkot. Sinubukan niyang isipin kung ano ang maaaring maging dahilan. "Inay, nasaan na po pala yung baul ninyo na gawa sa kahoy? Yung laging daladala ninyo?" Tanong niya. Sa pag-aakalang baka may kinalaman iyon. "Hindi ko na po nakita mula noong dumating kayo." Sa pagbanggit pa lang ng baul, tila isang damang bumigay. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Aling Gunita ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Humikbi siya ng walang tunog, isang pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa malakas na hagulgol. Natigilan si Hanan, gulat at nalilito. "Inay, anong nangyari?"
Bakit po kayo umiiyak? Walang salitang lumabas sa bibig ng kanyang ina. Tanging mga hikbi lamang ang sagot. Lalo siyang naguluhan. Paano niya aayusin ang isang problemang hindi niya alam ang sanhi? Darling, what's wrong? Dumating si Marahuyo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at niyakap si Hanan bago bumaling kay Aling Gunita. Naku, Anay, bakit po kayo umiiyak? Hindi ko alam, love. Tinanong ko lang siya tungkol sa lumang baul niya. Pabulong na sagot ni Hanan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marahuyo na tila may naalala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkakasala. Oh no. Darling, I think I know what happened. Tumingin siya kay Hanan. Ang mga matay parang nagmamakaawa. Nagpalinis kasi ako ng bodega kahapon. Baka napagkamala ng hardinero na basura yung baul. It looked so old and worn out. Naku, kasalanan ko to. I'm so sorry, Nay. Hindi ko po sinasadya. Nakahinga ng maluwag si Hanan. Yun lang pala. Isang hindi pagkakaunawaan. Isang aksidente. Ngunit ang pag-iyak ni Aling Gunita ay lalong lumakas. Hayaan mo na. Nay, aksidente lang. Sabi ni Hanan. Tinatapik ang likod ng ina. Si Marahuyo naman ay yumakap sa braso ni Hanan. Ang muka'y ibinaon sa balikat nito na tila siya ang labis na nasasaktan. I feel so terrible, Hanan. Kasalanan ko to. Galit po ba kayo sa akin, Nay? Nakita ni Hanan ang panginginig ng balikat ni Marahuyo. Sa isip niya, narito ang dalawang babaeng pinakamamahal niya. Parehong umiiyak dahil sa isang lumang kahon. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang patigilin ang kanilang pag-iyak, lalo na ang kay Marahuyo na alam niyang walang masamang intensyon. Tumingin siya sa kanyang ina na patuloy sa paghikbi. Isang desisyon ang kanyang binuo. Isang desisyong sa tingin niya ay praktikal at makakalutas sa lahat. Inay, tahan na po, sabi niya sa isang mahinahong boses. Kahon lang yun. Napatigil sa pag-iyak si Aling Gunita. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, ang mga matay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi napansin ni Hanan ang titig na yon. Ang tanging nakikita niya ay ang pangangailangang tapusin na ang drama. Para kay Marahuyo, para sa kapayapaan ng lahat. Hayaan niyo na, Nay. Pagpapatuloy niya, habang hinihimas ang buhok ni Marahuyo. Bibili na lang ako ng bago. Yung mas maganda pa. Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig ng ganoon kadali. Ngunit para kay Aling Gunita, ang mga yon ay parang isang hatol. Isang patunay na ang mga alaalang itinuring niyang yaman ay isa na lamang basura sa bagong mundo ng kanyang anak. Ang umaga ay dumating ng walang kulay para kay Gunita. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanyang silid ay hindi naghatid ng init, kundi ng isang paalala lamang ng isa na namang araw na kailangan niyang harapin sa loob ng ginintuang hawlang ito. Hindi niya ginalaw ang masarap na almusal na inihanda para sa kanya. Ang mga salita ni Hanan kagabi ay mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo at ang sugat na idinulot nito is sariwa pa at dumudugo. Kahon lang yon. Bibili na lang ako ng bago, yung mas maganda pa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang iyon. Isang kahon lang. Para kay Hanan, iyon lang ang halaga ng mga alaala ng kanyang ama, ang mga larawan ng kanilang simpleng pamilya, ang mga sulat kamay na reseta ng kanyang lola. Para sa anak niyang pinalaki sa hirap at inaruga sa pagmamahal, ang nakaraan nila ay isa na lamang bagay na pwedeng palitan ng bago at mas maganda. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa hardin, ang lugar kung saan tila hindi siya gaanong sinasakal ng karangyaan ng bahay. Umupo siya sa isang puting bangko na bakal, sa ilalim ng isang namumulaklak na puno ng sampagwita. Paborito ng yumaon niyang asawa ang sampagwita. Ang amoy nito'y nagbabalik sa kanya sa kanilang maliit na bakuran sa probinsya, kung saan
Sabay nilang dinidiligan ang mga halaman tuwing hapon. Marahan niyang hinaplos ang isang bulaklak at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumapo sa puting talulot na parang hamog sa umaga. Dito, sa katahimikan ng hardin, hinayaan niyang dumaloy ang kanyang lumbay. Walang mga matang mapanghusga, walang mga ngiting mapagpanggap. Tanging siya, ang mga bulaklak, at ang alaala ng isang buhay na tila tuluyan ng itinapon. Pasensya na po sa abala, Nay. Isang mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Si Yaya himig. May dala itong isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok ay marang sumasayaw sa malamig na hangin. Nay Gunita, baka po giniginaw na kayo rito. Heto po, pampainit ng sikmura, sabi ni Himig habang maingat na inilalapag ang tasa sa bangko. Hindi sumagot si Gunita, ngunit tumango siya bilang pasasalamat. Umupo si Himig sa kabilang dulo ng bangko, hindi nagsasalita. Tila nagbibigay lamang ng presensyang karamay. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Himig sa isang boses na tila nagkukwento. Noong bata po ako, Nay, panimula niya, mahilig po ang lolo ko magkwento. May isa po siyang paboritong salaysay, tungkol po sa isang agila na may gininto ang pugad sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Isang araw, may dumating na isang ahas. Ang balat po ng ahas ay kumikinang na parang bahaghari. Ang mga matay parang hiyas. Humanga ang agila sa kanyang ganda at hinayaan niya itong manatili sa paanan ng kanyang pugad. Nakinig lang si Gunita, ang mga matay nakatuon pa rin sa mga bulaklak. Ang hindi po alam ng agila, pagpapatuloy ni Himig. Sa bawat gabing natutulog siya, ang magandang ahas ay dahan-dahang gumagapang paakyat. At sa bawat paggapang, nag-iiwan ito ng kamandag na unti-unting sumisira sa tibay ng pugad. Akala ng agila, ligtas ang kanyang mga inakay dahil sa ganda ng tanod na nasa ibaba. Ngunit ang ganda pa lang yon, ang magiging sanhi ng pagguho ng lahat. Hindi kumibo si Gunita. Ngunit sa loob-loob niya, ang kwento ay tila isang malinaw na salamin ng kanyang sitwasyon. Biglang may dinukot si Himig mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang maliit, luma, at lukot na bagay. Inilahad niya ito kay Gunita. Nay, pasensya na po kung ngayon ko lang ibibigay. Nakita ko po kasi ito malapit sa mga basurahan sa likod bahay nung isang araw. Baka po mahalaga sa inyo. Napakunot ang noo ni Gunita. Inabot niya ang bagay na yon. Isang lumang litrato. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan at may tupi sa mga gilid. Ngunit ang mga mukha sa larawan ay malinaw pa rin. Isang batang Gunita. At sa tabi niya, ang kanyang kabiyak. Pareho silang nakangiti. Ang kanilang mga matay puno ng mga pangarap. Ang litratong ito ay nakatago sa pinakailalim ng baul na kahoy, ang pinakaiingatan niya sa lahat. Napaawang ang bibig ni Gunita. Napatingin siya sa litrato, pagkatapos ay kay Himig. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit kasabay nito, isang maliit na kislap ng pag-asa. Kung ang litrato ay natagpuan malapit sa basurahan, ibig sabihin ang baul ay hindi lang basta naitapon. Binuksan ito, hinalughog, at ang laman ay walang awang isinaboy na parang basura. Ang aksidente ay isang kasinungalingan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Yaya Himig na ngayon ay hindi na lang basta isang katulong sa kanyang paningin. Mayroong talino at lalim sa mga matang yon. Paano? Nabasag ang boses ni Gunita. Sinubukan niyang muli, ang bawat salita'y nanginginig. Paano? Paano mo ito nahanap? Ang litratong ibinigay ni Himig kay Aling Gunita ay higit pa sa isang piraso ng papel. Ito ay naging isang tahimik na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Isang kasunduan ng tiwala. Mula sa araw na yon, sa bawat pagkakataong nagkakasalubong ang kanilang mga mata,
Mayroon ng pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga labi. Alam ni Himig na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pangalan sa papel na kanyang kinuhanan ng litrato, Alfonso Sandoval, ay naging isang tinik sa kanyang isipan. Ito ang susi. Ang tanging susi na hawak niya para buksan ang nakaraan ni Marahuyo. Kinabukasan, araw ng kanyang day off, imbes na umuwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto para magpahinga, mayroon siyang ibang misyon. Gamit ang perang pinag-ipunan, nagpunta siya sa isang internet cafe sa bayan. Nanginginig ang mga kamay habang tinatype niya sa search bar ang pangalang iyon. Kasama ang salitang Laguna. Maraming lumabas na resulta, ngunit isang lumang balita mula 7 taon na ang nakalipas ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang headline na nagpatigil sa kanyang paghinga. Pamilyang Sandoval ng Laguna naging biktima ng malawakang estafa. Suspect, pinaghahanap. Binuksan niya ang artikulo. Nakasaad doon ang kwento ng isang mayamang pamilya na nagtiwala sa isang investment manager na nangako ng malaking tubo. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanilang pera, kasama ang babaeng pinagkatiwalaan nila. Ang pangalan ng reporter na sumulat ng artikulo ay nakalagay sa ibaba. Benjo Cruz. Ito na ang kanyang susunod na hakbang. Sa tulong ng social media, pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang profile ni Benjo Cruz. Isa na itong freelance journalist, hindi na konektado sa malaking network ng balita. Naglakas loob si Himig. Nagpadala siya ng mensahe. Ginoong Benjo Cruz, mayroon po akong impormasyon tungkol sa kaso ng pamilyang Sandoval. Pwede po ba tayong mag-usap? Ilang minuto lang, isang reply ang kanyang natanggap. Saan at kailan? Nagkita sila sa isang maingay na karinderya sa Quiapo, isang lugar na perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Si Benjo Cruz ay isang lalaking nasa edad 40. Mukhang pagod na sa buhay. Ngunit nang marinig niya ang dahilan ng pakikipagkita ni Himig, biglang nagkaroon ng apoy sa kanyang mga mata. Ang kasong yan. Matagal na yan, sabi ni Benjo habang humihigop ng mainit na kape. Walang nangyari. Ang suspek, biglang naglaho na parang bula. Parang kinain ng lupa. Ang babae po ba? May litrato po ba kayo niya? Nanginginig na tanong ni Himig. May dinukot si Benjo mula sa kanyang lumang leather bag. Isang brown envelope na kupas na. Inilabas niya ang isang folder. Ito ang kopya ng mga file ko mula sa kasong yan. Hindi ko binitawan. Alam kong may mali. Masyadong malinis ang pagkawala niya. Ibinuklat niya ang folder at inilatag sa mesa ang isang lumang litrato. Nanigas si Himig sa kanyang kinauupuan. Ang mukha sa litrato ay mas bata. Ang buhok ay ibang kulay. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi maipagkakamali. Ang malamig at kalkuladong titig. Ito si Marahuyo. Ngunit ang pangalang nakasulat sa ilalim ng larawan ay iba. Sino po siya? Tanong ni Himig, kahit alam na niya sa kanyang puso ang kasagutan. Ang pangalang ginamit niya noon ay Perla, sagot ni Benjo. Perla Ignacio, isang dalagang ubod ng ganda at galing Mambola. Sinira niya ang buhay ng mga Sandoval. Si Don Alfonso inatake sa puso at namatay. Ang asawa niya nawala sa sarili. Ang anak nilang babae. Ang ate mo, alam mo na ang nangyari. Napatungo si Himig. Ang sakit na matagal na niyang ibinaon ay muling sumariwa. Kailangan kong mapatunayan na si Perla at si Marahuyo ay iisang tao. Ibibigay ko sa iyo ang kopya ng folder na to, sabi ni Benjo. Pero mag-iingat ka. Kung sino man ang tumulong sa kanya para magtago noon, siguradong makapangyarihan. Ang paglapit mo sa kanya ay parang pagyakap sa isang pugon. Handa po ako, matatag na sagot ni Himig, habang mahigpit na hawak ang folder. Ang panganib ay wala ng halaga kumpara sa hustisyang kailangan niyang makamit. Pagbalik niya sa Hacienda Montecielo ng gabing iyon, ramdam niya agad ang pagbabago sa hangin.
mas malamig, mas mabigat. Nakasalubong niya ang isang bagong kasambahay na hindi niya kilala. Ako po si Loida, bagong katulong. Pakilala nito, ngunit ang mga matay mapanuri. Nang dumaan siya sa sala, nakita niya si Marahuyo. Ginitian siya nito. Kamusta ang day off mo, Himig? Nag-enjoy ka ba? Opo, ma'am. Magalang niyang sagot. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Himig ang isang babala. Alam niyang nagsisimula na itong maghinala. Nagkulong si Himig sa kanyang maliit na silid. Ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. Inilabas niya ang folder at muling tiningnan ang litrato ni Perla. Habang pinag-aaralan niya ang bawat detalye, ang bawat piraso ng ebidensya, isang katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanyang puso. Itinago niya agad ang folder sa ilalim ng kanyang unan. Sino yan? Bumukas ang pinto. Si Luida, ang bagong katulong. Nakatayo ito roon. Ang muka'y walang emosyon. Yayahimig. Sabi nito sa isang boses na patag, pinapatawag po kayo ni Ma'am Marahuyo. Ang mga araw bago ang kasal ay lumipas na parang isang panaginip para kay Hanan. Isang panaginip na perpektong idinisenyo na may tamang ilaw, tamang musika at tamang mga tauhan. Ang Hacienda Montecielo ay naging isang abalang pugad ng mga wedding planner, florist at designer. Ang bawat sulok ay binago para maging karapat-dapat sa tinaguriang kasal ng taon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Hanan ay tila isang manunood sa sarili niyang palabas. Ang kanyang papel ay simple, ang maging masayang nobyo sa tabi ng perpektong nobya. Isang hapon, habang isinusukat ni Marahuyo ang kanyang wedding gown na gawa ng isang sikat na international designer, nakatayo lang si Hanan sa isang tabi, hawak ang isang baso ng champagne. Ang gown ay napakaganda. Bawat tahi, bawat kristal na nakaburda ay sumisigaw ng karangyaan. Si Marahuyo sa loob nito ay tila isang reyna. Ang mga camera flashes mula sa mga mamamahayag na eksklusibong inimbita ay walang tigil. Isn't she breathtaking, Mr. Del Monte? Tanong ng isang reporter. She is, sagot ni Hanan, isang namangiting automatiko nang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit sa gitna ng ingay at kislap, ang mga mata niya ay napadako sa isang tahimik na sulok ng malawak na silid. Doon, nakaupo ang kanyang ina. Si Aling Gunita ay nakasuot ng simpleng damit, hindi bumabagay sa kagaraan ng paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa nagniningning na gown, kundi sa sahig na tila may malalim na iniisip. May isang baso ng tubig sa kanyang tabi na hindi pa nababawasan. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Hanan sa kanyang dibdib. Isang pag-aalala. Gusto sana niyang lapitan ito, tanungin kung ayos lang ba siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malambot na kamay ang pumulupot sa kanyang braso. Darling, halika. I want you to meet Mr. Tanaka, isa sa mga pinakamalaking investor mula sa Japan. Sabi ni Marahuyo, hinihila siya palayo. This is a very important connection for us. Walang nagawa si Hanan kundi sumunod. Nawala sa isip niya ang ina. Ang negosyo, gaya ng dati, ang naging prioridad. Sa hapunan, habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa mga detalye ng kasal, napansin ni Hanan ang dalawang panauhin sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Mga malayong kamag-anak daw ni Marahuyo na ngayon lang niya nakita. Narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Grabe talaga ang swerte ng batang yan, sabi ng isang babae. Sinong mag-aakala? Ang hirap ng buhay nila dati. Oo nga, sagot ng kasama nito. Pero saludo ako sa kanya. Sa wakas, nagtagumpay din si Perla. Napakunot ang noo ni Hanan. Perla? Mabilis siyang lumingon kay Marahuyo na katabi niya. Love, sino si Perla? Tanong niya sa mahinang boses.
Hindi nagbago ang nangiti sa mukha ni Marahuyo. Oh, Perla? Yan yung pangalan ng aso namin dati. Paborito ni na tita. Namatay na, kaya siguro naaalala pa rin nila. Sagot nito ng dire-diretso. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumango na lang si Hanan. Isang lohikal na paliwanag. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi niya matukoy. Ito ba ang tinatawag nilang wedding jitters? Marahil, gabi na bago ang kasal. Mag-isa si Hanan sa kanyang malawak na silid, sinusubukang matulog, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado ang bumungad sa kanya. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Tanungin mo ang mapapangasawa mo tungkol sa pamilyang Sandoval. Sandoval, saan niya narinig ang pangalang iyon? Pilit niyang inalala. At bigla, isang alaala ang bumalik. Isang gabi, ilang linggo na ang nakalipas nang madatnan niyang nag-uusap sa hardin ang kanyang ina at si Yaya Himig. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit sigurado siyang nabanggit ang pangalang iyon. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang pag-aalinlangang kanina'y isang maliit na tinik lamang ay nagsisimula nang maging isang malaking sugat. Ang lahat ng maliliit na bagay, ang kalungkutan sa mata ng kanyang ina, ang kakaibang pag-uugali ni Yaya Himig, ang pangalang Perla, at ngayon, ang pamilyang Sandoval ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Tumayo siya. Pupuntahan niya si Marahuyo. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, isa pang mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Bukas, sa araw ng kasal mo, malalaman mo ang lahat. Mag-ingat ka sa ahas na may balat ng anghel. Ang gabi bago ang kanyang kasal ay dapat sana ang pinakamasayang gabi sa buhay ni Marahuyo. Ngunit sa halip na pananabik, isang malamig na takot ang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat anino sa marangyang silid ay tila may dalang banta. Ang bawat tunog mula sa labas ay parang isang yabag na papalapit para sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hawak niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang paulit-ulit na binabasa ang mensahe mula sa kanyang source sa loob ng telecommunications company. Isang unregistered number ang nag-text kay Hanan Del Monte. Naglalaman ng mga salitang Sandoval at ahas. Napapikit siya ng mariin. Sandoval, ang pangalang iyon. Isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang ibinaon sa limot. At ang salitang ahas, iyon ang tawag sa kanya noon ni Benjo Cruz sa mga artikulong isinulat nito. Sino ang gumagawa nito? Sino ang naglalakas loob na halongkatin ang kanyang libingan? Ang kanyang isip ay napunta kay Yaya Himig. Ang matandang iyon, mula nang dumating ito, mayroon na siyang naramdamang kakaiba. Ang mga titig nito ay masyadong matalas. Ang mga kilos, masyadong mapanuri. At ang pagkahuli niya rito sa kanyang opisina. Hindi iyon nagkataon lamang. Kailangan niyang tiyakin. Mabilis siyang lumabas ng silid at tinungo ang quarters ng mga katulong. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Walang katok-katok. Marahas niyang binuksan ang pinto ng silid ni Himig. Ang matanda ay naghahanda ng matulog, ngunit sa pagbukas ng pinto, isang bakas ng pagkagulat at takot ang gumuhit sa mukha nito bago ito mabilis na nakabawi. Mama Marahuyo? Hindi nagsalita si Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay parang isang agilang sinusuri ang bawat sulok ng maliit na kwarto. Walang kahit anong nakatago. Malinis. Masyadong malinis. Ano po ang kailangan ninyo, ma'am? Tanong ni Himig. Ang boses ay kalmado na ngayon. Lumapit si Marahuyo. Ang bawat hakbang ay mabigat at may banta. Ikaw, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta.
Sino ka ba talaga? Himig po ang pangalan ko, ma'am. Yaya po ako rito. Sagot ng matanda, hindi nagpatinag. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marahuyo. Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong may ginagawa ka. May hinahanap ka. Anong kailangan mo? Pera? Sabihin mo lang ang presyo mo at lalayasan mo ang pamamahay na ito ngayon din. Umiling si Himig. Hindi po pera ang habol ko, ma'am. Ang gusto ko lang po ay manilbihan ng tapat. Ang pagtangging iyon ang lalong nagpaalab sa galit ni Marahuyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Himig. Pwes, kung hindi pera ang habol mo, baka gusto mong malaman kung gaano kadaling mawala ng trabaho o ng buhay. Binitawan niya ito ng marahas. Bukas, pagkatapos ng kasal ko, ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Naintindihan mo? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ngunit hindi nito naibsan ang takot sa kanyang dibdib. Si Himig ay isang problema, ngunit may isa pang mas malaki, si Aling Gunita. Ang matandang iyon. Sa simula, inakala niyang madali lang itong paikutin. Isang probinsyanang walang alam. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagdududa at ang pagiging malapit nito kay Himig. Sila ay nag-uusap. Sila ay nagpaplano. Hindi pwede. Hindi niya hahayaang sirain ng isang matandang hukluban ang lahat. Napagtagumpayan na niya ang napakaraming balakid. Nalagpasan niya ang hirap. Tinakasan niya ang nakaraan. Hindi siya papayag na sa huling hakbang patungo sa tagumpay, isang matandang walang kwenta ang hahadlang. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang isip ay nagliliyab sa galit at desperasyon. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na tiyak. Isang bagay na permanenteng magpapatahimik sa matanda, kahit hanggang matapos lang ang seremonya. Naglakad siya patungo sa isang pader na puno ng mga painting. Sa likod ng isang malaking obra, may isang maliit at nakatagong vault. Binuksan niya ito. Sa loob, kinuha niya ang isang maliit na susi na nakatago. Ito ang susi sa isang bodega sa pinakaliblib na bahagi ng mansyon. Isang silid na soundproof, walang bintana, at bihirang puntahan. Hawak ang susi. Humarap siya sa malaking salamin. Ang imahe na tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang perpektong si Marahuyo. Ito ay ang imahe ni Perla, ang babaeng gagawin ang lahat para mabuhay, ang babaeng walang uurungan. Isang malamig at determinadong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bukas, bulong niya sa kanyang refleksyon, ang mga matay nagniningning sa isang nakakatakot na liwanag. Bukas, wala nang kahit sinong hahadlang sa akin. Ang umaga ng kasal ay dumating kasabay ng isang kakaibang bigat sa hangin. Para sa lahat ng abala sa Hacienda Montecielo, ito ang araw ng isang masayang selebrasyon. Ngunit para kay Aling Gunita, ito ang araw ng paghuhukom. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Palapit ng palapit sa isang kaganapang hindi niya mapipigilan. Sutang bestidang pinili ni Marahuyo para sa kanya. Isang damit na maganda, ngunit malamig at banyaga sa kanyang katawan. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang silid. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang hardin na ginawa ng isang paraiso para sa seremonya. Ang mga puting upuan, ang arko ng mga bulaklak, ang lahat ay perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto. Si Marahuyo, nakasuot ito ng isang puting sutlang roba. Ang buhok ay nakaayos na, at ang muka'y perpektong namakiupan. Mukha siyang anghel, isang anghel na may mata ng demonyo. "Good morning, Nay!" Bati nito. Ang boses ay sobrang tamis na nakakasuya. "Ready na po ba kayo para sa malaking araw?" Hindi sumagot si Gunita. Tinitigan lang niya ito. "Ay, Nay, bago ko po makalimutan." Pagpapatuloy ni Marahuyo na tila may biglang naalala. "Pwede niyo po ba akong samahan saglit? May ipapakuha lang po sana ako sa bodega sa West Wing.
Yung lumang photo album daw po ng pamilya. Gusto raw pong makita ng mga bisita mamaya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Gunita. Ang West Wing, ang pinakaliblib na bahagi ng mansyon. Bakit hindi na lang ang mga katulong ang utusan mo, Iha? Nako, abala po silang lahat, Nay. At saka, kayo lang po ang nakakaalam kung alin yung album na yon. Sandali lang po ito. Promise? Ang nangiti ni Marahuyo ay hindi nagbabago, ngunit ang mga mata nito'y nang uutos. Walang nagawa si Gunita kundi tumayo at sumunod. Habang naglalakad sila sa mahahabang pasilyo, palayo ng palayo sa sentro ng pagkakaabalahan, papalakas ng papalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Dinala siya ni Marahuyo sa isang pinto na gawa sa makapal at maitim na kahoy. Kinuha nito ang isang susi mula sa bulsa ng roba nito at binuksan ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang silid na madilim at amoy luma. Puno ito ng mga kahon, mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela na parang mga multo at alikabok. Nasa loob po ata, Nay, sa may bandang likod, sa loob ng isang baul doon, sabi ni Marahuyo, itinuturo ang isang madilim na sulok. Nag-aalangang pumasok si Gunita. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo palayo. Ngunit ano ang kanyang magagawa? Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang sahig ay maalikabok at ang tanging liwanag ay mula sa nakaawang na pinto. Naglakad siya patungo sa sulok na itinuro ni Marahuyo. "Ito ba, Iha?" tanong niya, habang hinahawi ang takip sa isang baul. Hindi siya nakarinig ng sagot. Lumingon siya. At sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo si Marahuyo sa may pintuan. Ang muka'y wala ng bahid ng pagkukunwari. Ang naroon na lang ay purong galit at pagkamuhi. "Alam mo, matanda," sabi nito, ang bawat salita'y parang lason. "Sobrang sakit mo sa ulo. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang mga titig mo, ang pagbubulungan ninyo ng katulong na yon. Akala mo kaya mong sirain ang mga plano ko." Nanigas si Gunita sa kanyang kinatatayuan. "Pinaghirapan ko to," sigaw ni Marahuyo. "Hindi ako papayag na isang matandang probinsyana na amoy lupa ang sisira sa lahat. Diyan ka lang. Diyan ka nababagay kasama ng mga lumang basura." Bago pa man makakilos si Gunita, isang malakas na tulak ang kanyang naramdaman. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na gilid ng isang lumang aparador. Isang matalas na sakit ang kanyang naramdaman at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huli niyang nakita, bago siya bumagsak sa sahig, ay ang pagsara ng pinto. Isang nakakabinging click ng seradura ang kanyang narinig. Pagkatapos, kadiliman. Sinubukan niyang bumangon. Ang sakit sa kanyang ulo ay halos hindi niya makayanan. Gumapang siya patungo sa pinto. Ang mga kamay ay nanginginig. Pinilit niyang abutin ang seradura. Kinalampag niya ang pinto ng buong lakas. "Tulong! Tulungan ninyo ako! Hanan! Anak!" Ang boses niya ay parang sinasakal, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Kinalampag niya ulit, mas malakas, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. "Hanan! Anak ko! Tulong!" Ngunit ang silid ay soundproof. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga bulong na walang sino mang nakakarinig. Sa labas, malayo sa madilim na bodega, ang malamyos na tunog ng isang violin ay nagsimula ng tumugtog. Ang hudyat na, ang seremonya ng kasal, ay magsisimula na. Nanghihinang napasandal si Gunita sa pinto. Ang sakit, ang takot, at ang bigat ng katotohanang ang sarili niyang anak ay ikakasal sa isang halimaw ay unti-unting lumamon sa kanya. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa alikabok,
hanggang sa ang pagod at sakit ay tuluyan ng nanaig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mundo ay naglaho. Ang musika ng kasal na maririnig sa buong Hacienda Montecielo ay hindi nagdulot ng saya kay Himig, kundi ng isang matinding kaba. Kanina pa niya hinahanap si Aling Gunita. Nagtanong siya sa mga kasamahan, sa mga hardinero, sa mga waiter, ngunit ang sagot ay iisa. Hindi nila nakita ang ina ng groom. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Hindi ito tama. Sa lahat ng tao, si Aling Gunita ay hindi dapat mawala sa araw na ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, kasabay ng ritmo ng papalapit na trahedya. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Si Marahuyo. Naalala niya ang banta nito kagabi. Naalala niya ang apoy sa mga mata nito. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makahanap ng patunay bago mahuli ang lahat. Ngunit saan? Ang kanyang isip ay bumalik sa opisina ni Marahuyo. Sa pagmamadali niya noon, marahil ay meron siyang nakaligtaan. Isang bagay na maliit, ngunit mahalaga. Ito ay isang sugal. Isang malaking sugal. Kung mahuli siya ngayon, sa mismong araw ng kasal, tiyak na katapusan na niya. Pero wala na siyang pakialam. Ang buhay ni Aling Gunita at ang hustisya para sa kanyang pamilya ang mas mahalaga. Tiniyak niyang abala ang lahat sa hardin kung saan gaganapin ang seremonya. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating, abala sa pagbati sa isa't isa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis ngunit maingat, tinungo niya ang West Wing. Ang pasilyo ay tahimik at walang katao-tao. Muli, narating niya ang pinto ng home office. Nakasara ito at sa pagkakataong ito, nakalock. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kanyang bulsa, mayroon siyang dalang isang alambre na hinugis niya mula sa isang lumang paperclip. Isang kasanayang natutunan niya sa hirap ng buhay. Nanginginig ang mga kamay. Ipinasok niya ito sa seradura. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging tensyon, isang mahinang click ang kanyang narinig. Nakahinga siya ng maluwag at dahan-dahang pumasok. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Sinimulan niya ang mabilis ngunit masusing paghahanap. Ang ibabaw ng mesa, malinis. Ang mga drawer, nakalock. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Gamit ang isang matigas na letter opener na nakita niya sa mesa, puwersahan niyang binuksan ang isa sa mga drawer. Sa loob, puro mga dokumento. Walang kakaiba. Binuksan niya ang isa pa. Mga alahas. Mga mamahaling relo. Nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. Marahil ay nagkamali siya. Marahil ay masyadong matalino si Marahuyo para mag-iwan ng kahit anong bakas. Napasandal siya sa mesa, pagod at bigo. Habang nakasandal, ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa isang palamuting libro sa gilid ng mesa. Nahulog ito sa sahig. Ngunit sa pagkahulog nito, isang bagay pa ang nahulog mula sa likod nito. Isang bagay na maliit at itim. Isang cellphone. Hindi ito ang mamahaling telepono na laging gamit ni Marahuyo. Ito ay isang luma. Mumurahing burner phone. Ang uri ng teleponong ginagamit para sa mga lihim na transaksyon. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Himig. Binuksan niya ito. Walang password. Nagtungo siya agad sa sent messages. Walang laman. Sa inbox, wala rin. Binura lahat. Ngunit hindi siya sumuko. Pumunta siya sa voice memos. At doon, nakita niya ang isang file. Isa lang. Ang petsa, kagabi. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na kanyang naririnig ay kay Marahuyo. Sigurado ka bang walang makakaalam? Is part of a safety policy. I can't create content of that nature. Would you like to try a different story? Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Halatang naiinip. Oo nga. Bodega lang yan. Soundproof. Walang makakarinig kahit sumigaw pa siya magdamag. Ang importante, pagkatapos ng kasal,
makuha mo na ang kontrol sa pera ni Hanan. Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Narinig ni Himig ang isang malamig na pagtawa mula kay Marahuyo. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hinding-hindi ko makakalimutan, sagot ni Marahuyo. Ang boses ay puno ng determinasyon at kasamaan. Matagal kong hinintay ito. Bukas, sa harap ng lahat, magiging Mrs. Del Monte na ako. At ang matandang yon, magiging isang masamang alaala na lang siya. Isang click ang narinig ni Himig at natapos ang recording. Nanigas siya. Hawak-hawak ang telepono na ngayon ay parang isang piraso ng nagbabagang uling sa kanyang palad. Ito na. Ito na ang huling katibayan. Isang pag-amin mula mismo sa bibig ng demonyo. Ngunit kasabay ng munting tagumpay ay ang isang mas malaking takot. Bodega. Soundproof. Nasa panganib si Aling Gunita. Bawat segundong lumilipas ay maaaring maging huli para sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Himig. Ang telepono ay mahigpit niyang hinawakan na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mabilis siyang lumabas ng opisina, hindi na inalintana kung naisara niya ba ng maayos ang pinto. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, narinig niya ang pagsisimula ng wedding march. Isang malamyos at engranding tugtugin na para sa kanya ay tunog ng isang death march. Kailangan niyang magmadali. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo na patungo sa hardin, hinarang siya ng 2 security guard na nakasuot ng barong. Pasensya na po, ma'am. Bawal na pong dumaan dito. Magsisimula na po ang seremonya, sabi ng isa, magalang ngunit matatag. Pero kailangan ko lang, pakiusap ni Himig. Ngunit umiling ang guard. Utos po ni Ma'am Marahuyo. Walang sino man ang pwedeng dumaan maliban sa mga abay. Nag-init ang ulo ni Himig. Pati ba naman ito ay plinano ni Marahuyo? Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng ibang daan. At doon, sa gilid, nakita niya ang isang maliit na pinto. Ang service entrance na ginagamit ng mga caterer. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo patungo roon. Hindi siya pinansin ng mga gwardya sa pag-aakalang isa lang siyang kasambahay na may gagawing utos. Di agad niyang binuksan ang pinto at tinahak ang makitid at magulong daanan sa likod ng mga tent. Amoy pagkain at pawis, ngunit wala siyang pakialam. Ang musika ay papalakas ng papalakas. Ang puso niya ay parang sasabog sa kanyang dibdib. Tumatakbo siya. Hindi alintana ang mga maputik na bahagi ng daan at ang mga kagamitang nakaharang. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Aling Gunita at ang malamig na boses ni Marahuyo sa recording. Sa wakas, narating niya ang dulo ng service pathway. Sumilip siya mula sa likod ng isang malaking tolda na puno ng mga bulaklak. At ang kanyang nakita ay isang perpektong eksena mula sa isang fairy tale. Ang mga bisita ay tahimik na nakaupo. Ang pasilyo ay puno ng puting bulaklak at sa dulo, sa ilalim ng isang arko ng mga rosas, nakatayo si Hanan sa kanyang mamahaling suit. Ang mukha'y seryoso, ngunit hindi mababasa ang emosyon. Sa tabi niya, si Marahuyo, isang diyosa sa kanyang nagniningning na wedding gown. Ang mukha'y nagpapahayag ng purong kaligayahan, isang kasinungalingan. Ang pari ay nagsisimula ng magsalita. Nasa likuran si Himig, hingal na hingal, at ang damit ay may bahid na ng dumi. Paano? Paano niya ipaparating kay Hanan ang katotohanan? Kung sisigaw siya, tiyak na huhulihin siya ng mga gwardya bago pa man siya makalapit. Kung gagawa siya ng eksena, iisipin ng lahat na isa lang siyang baliw na katulong. Kailangan niyang makuha ang atensyon ni Hanan. Tanging si Hanan lang. Ang pari ay nasa kalagitnaan na ng kanyang pambungad na panalangin. Nauubos na ang oras. Napatingin si Himig sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang tray ng mga babasaging kopita ng champagne na nakapatong sa isang mesa malapit sa kanya. Inihahanda para sa selebrasyon mamaya.
Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na ang huli niyang baraha. Si Hanan ay nakatayo sa altar, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ang nangiti na kanyang ipinapakita sa mga bisita ay isang maskara lamang. Ang mga salita ng pari ay parang hanging dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ay ang mga salita mula sa misteryosong text message. Sandoval, ahas na may balat ng anghel. Tumingin siya sa babaeng katabi niya. Si Marahuyo, perpekto, nagniningning, ang sagot sa lahat ng kanyang pangarap. Ngunit bakit, sa araw na ito, sa halip na purong kaligayahan, ay isang nakakabininging pag-aalinlangan ang kanyang nararamdaman? Bakit parang may isang piraso ng yelo sa gitna ng kanyang puso? At ngayon, nagsalita ang pari. Ang boses ay malakas at malinaw, umaaling-awngaw sa tahimik na hardin. Kung mayroon mang sino man dito na tutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Isang kasabihang luma, isang formalidad na halos walang pumapansin. Ngunit para kay Hanan, ang mga salitang iyon ay tila may kakaibang bigat. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Crash! Ang katahimikan ay biglang binasag ng isang malakas na tunog ng mga nababasag na salamin. Lahat ng mga bisita ay napalingon sa pinanggalingan ng ingay sa isang sulok sa likuran, malapit sa service area. Doon, sa gitna ng mga bubog ng basag na kupita sa sahig, nakatayo si Yaya Himig. Ang kanyang uniforme ay may dumi, ang buhok ay magulo, at ang kanyang paghinga ay habol-habol. Ngunit ang pinakanakapukaw ng atensyon ni Hanan ay hindi ang itsura nito, kundi ang mga mata. Ang mga mata ni Yaya Himig ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng desperasyon, takot, at pakiusap. Dalawang security guard ang mabilis na lumapit kay Himig para hawakan ito. Si Marahuyo, sa kanyang tabi, ay napabuntong hininga. Oh my God, nakakahiya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Palabasin ninyo yan. Sandali, sabi ni Hanan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Itinaas niya ang isang kamay, isang senyales para sa mga gwardiya na huminto. Hanan darling, what's wrong? Hayaan mo na sila. Bulong ni Marahuyo, pilit na ngumingiti sa mga bisita. Just some drama from the help. Ituloy na po natin, Father. Ngunit hindi gumalaw si Hanan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yaya Himig. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. At sa isang iglap, lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kalungkutan ng kanyang ina, ang pagkawala ng baul, ang pangalang Sandoval, ang text message, at ngayon ito ay hindi basta-bastang eksena. May mali. Isang bagay na napakalaki ang mali. Itigil muna ang seremonya, sabi ni Hanan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Si Marahuyo ay natigilan. Ang perpektong nangiti ay naglaho o sesamho at napalitan ng pagkatulala. Hanan, anong sinasabi mo? Hindi niya pinansin si Marahuyo. Nagsimula siyang maglakad pababa ng altar, palapit kay Yaya Himig. Bawat hakbang niya ay tila 1 kilometro ang layo. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Anong nangyayari, Yaya? Tanong niya pagdating sa harap nito. Ang boses ay mababa, para sila lang ang makarinig. Nanginginig na inilahad ni Himig ang hawak nitong burner phone. Sir Hanan, pakinggan niyo po ito. Para po sa inyo. Para po sa nanay ninyo. Kinuha ni Hanan ang telepono. Nakita niya ang isang voice recording. Nag-aalinlangan. Idinikit niya ito sa kanyang tainga at pinindot ang play. Ang mundo ni Hanan ay gumuho sa isang iglap. Narinig niya ang boses ni Marahuyo. Ang boses na minahal niya. Ngunit ang mga salitang lumalabas dito
ay puno ng lason at kasamaan, mga salitang hindi niya kailanman inakalang kayang bigkasin nito. Narinig niya ang plano, ang pagkulong sa kanyang ina sa isang bodega, ang pagkontrol sa kanyang pera, ang pagtawag sa kanyang ina na isang masamang alaala. Habang nakikinig siya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay napalitan ng hindi makapaniwalang sakit. At ang sakit ay naging isang nag-aapoy na galit. Ibinalik niya ang telepono kay Himig at dahan-dahang humarap. Naglakad siya pabalik sa altar. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa dati. Si Marahuyo ay nakatayo pa rin doon. Ang muka'y putlang-putla. Hanan, anong laman na yan? Sinisiraan niya ako sa'yo, hindi ba? Hindi siya sumagot. Tumayo siya sa harap nito. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya ito. Ang babaeng akala niya'y pakakasalan niya. Ang babaeng binigyan niya ng lahat. At sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong, ngunit ang bigat nito'y yumanig sa buong hardin. Nasaan? Ang inay. Napasinghap si Marahuyo. Sinubukan niyang ngumiti, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang kanyang maskara. Hanan, ano ba? Nasa silid niya lang siya, nagpapahinga. Alam mo namang masama ang pakiramdam niya. Huwag kang magsinungaling! Ang sigaw ni Hanan ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan. Ang lahat ng bisita ay natigilan. Ang galit sa kanyang boses ay dalisay at nakakatakot. Narinig ko ang lahat, Marahuyo. O dapat ko bang sabihing Perla? Sa pagbanggit ng pangalang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Nahuli na siya. Saan mo dinala ang nanay ko? Muling tanong ni Hanan. Ang bawat salita ay may diin. Sa sulok, habang pinipigilan ng mga gwardiya, sumigaw si Himig. Nasa bodega po siya sa West Wing. Ikinulong niya. Sa puntong yon, nawala na ang lahat ng kontrol ni Marahuyo. Ang takot ay napalitan ng purong desperasyon at galit. Tumingin siya kay Hanan, hindi na bilang isang anghel, kundi bilang isang ahas na nakulong. Oh, ako nga ang gumawa! Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Ginawa ko, at nararapat lang yon sa kanya. Isang matandang probinsyana na walang ginawa kundi maging pabigat. Hindi siya nababagay dito, sa pamilyang to, sa buhay natin. Ang pag-amin na iyon, sa harap ng daan-daang bisita, ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Para kay Hanan, ito ang tunog ng pagbasag ng kanyang puso at ng pagkamulat ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang perpektong hardin ay naging isang entablado ng kaguluhan. Ngunit para kay Hanan, ang lahat ay naglaho. Ang mga bulungan ng mga bisita, ang mga camera flashes, ang humahagulgol na si Marahuyo na pilit pinapakalma ng kanyang mga kamag-anak. Lahat sila ay naging parte na lang ng isang malayong ingay. Walang sinayang na segundo si Hanan. Sa huling sulyap na puno ng pagkamuhi kay Marahuyo, tumalikod siya at tumakbo. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi naging hadlang. Ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Ngunit ang kanyang direksyon ay iisa lang, ang West Wing, ang bodega, ang kanyang ina. Inay! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa mahahabang pasilyo, isang sigaw na puno ng pagsisisi at takot. Narating niya ang pinto na gawa sa maitim na kahoy, nakalock. Sinubukan niyang pihitin ang seradura, ngunit wala. Sa desperasyon, ginamit niya ang kanyang buong bigat at lakas. Ibinangga niya ang kanyang balikat sa pinto. Minsan, dalawa. Sa ikatlong pagbangga, kasabay ng isang nakakabinging tunog ng nababasag na kahoy, bumigay ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang kaluluwa.
Sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, sa malamig na sahig, nakahandusay ang kanyang ina. Si Aling Gunita ay walang malay. Ang isang gilid ng kanyang noo ay may dugo. At ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa sa mga puting tela na nakatakip sa mga kasangkapan. Inay. Ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Hinaplos niya ang malamig na pisngi nito. Inay, gumising po kayo. Nay, parang awa niyo na. Ang mga luha na hindi niya kailanman pinahintulutang pumatak sa harap ng iba ay malayang dumaloy ngayon. Dito, sa harap ng kanyang ina, na sinaktan niya nang hindi niya namamalayan, gumuho ang CEO na si Hanan Del Monte. Ang natira ay isang anak na nasasaktan. Dahan-dahan, maingat na maingat, binuhat niya ang kanyang ina. Napakagaan nito sa kanyang mga bisig. Napakarupok. Habang naglalakad siya pabalik, dala-dala ang walang malay na katawan ni Aling Gunita. Ang bawat hakbang ay isang parusa. Dinaanan niya ang hardin kung saan dapat sana ay masaya siyang ikakasal. Ang mga bisita ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at awa. Ngunit hindi niya sila nakita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Dire-diretso siyang lumabas ng mansyon, hindi pinansin ang mga sigaw ng mga gwardya o ng wedding planner. Isinakay niya ang kanyang ina sa sasakyan at pinaandar ito ng matulin, papalayo sa lugar na naging simbolo ng kanyang pagkabulag. Ang unang naramdaman ni Gunita ay ang liwanag na tumatagos sa kanyang mga talukap. Pagkatapos ay ang amoy, isang amoy na malinis, amoy alkohol at gamot. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. May isang mabigat na bagay sa kanyang kamay. Tumingin siya sa gilid. Doon, nakaupo sa isang upuan. Ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kanyang kama, ay si Hanan. Mahigpit nitong hawak ang kanyang kamay kahit sa pagtulog. Ang perpekto nitong ayos ay wala na. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot, at may mga bakas ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit na naramdaman ni Gunita. Ang galit, ang hinanakit, lahat ay napalitan ng isang damdaming mas makapangyarihan sa lahat. Ang pagmamahal ng isang ina. Marahan niyang iginalaw ang kanyang kamay. Agad na nagising si Hanan, ang mga matay namumugto at puno ng pag-aalala. Nay, inay, gising na po kayo, sabi nito. Ang boses ay paos. Salamat sa Diyos. Anak, iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Gunita, ngunit sapat na yon. Biglang napahagulgol si Hanan, isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inay, patawarin niyo po ako. Nay, patawad. Kasalanan ko po ang lahat. Naging bulag po ako. Hindi ko po kayo pinakinggan. Hindi ko po kayo pinrotektahan. Patawarin niyo po ako, inay. Hindi nagsalita si Gunita. Sa halip, gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang malayang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang umiiyak na anak. Isang haplos na puno ng pag-unawa. Isang haplos na nagsasabing, tahan na. Isang haplos ng dalisay na pagpapatawad. Sa haplos na yon, lalong napaiyak si Hanan. Hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa biyaya ng kapatawarang alam niyang hindi niya karapat-dapat. Ilang sandali pa, isang katok ang narinig nila sa pinto. Pumasok si Yaya Himig. May dalang isang maliit na bayong ng mga prutas. Napatingin si Gunita sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Himig, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit taos puso. Yumuko si Himig. Walang anuman po iyon, Nay. Ginawa ko lang po ang tama. Tumingin si Hanan kay Himig. Ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat at pagtataka. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Yaya.
Utang ko sa'yo ang buhay ng nanay ko. Ngumiti si Himig, isang ngiting may bahid ng kalungkutan. Mayroon po akong dapat ipagtapat sa inyo, sabi niya habang nakatingin sa mag-ina. Hindi po ako simpleng kasambahay. Ang pangalan ko po ay Herminia Sandoval. Natigilan si Hanan. Sandoval. Ako po ang nakababatang kapatid ni Don Alfonso Sandoval. Pagpapatuloy ni Himig. Ang pamilyang sinira ni Perla o ni Marahuyo, 7 taon na ang nakalipas. Nagpanggap po akong katulong para makahanap ng ebidensya at mabigyan ng hustisya ang aking pamilya. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalaglag na sa lugar. Sa loob ng silid ng ospital na yon, ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang 3 taong pinag-isa ng sakit, katotohanan, at isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan, ang iskandalo ng kasal ng taon na hindi natuloy ay unti-unting kinalimutan ng publiko, napalitan ng mga bagong balita at chismis. Si Marahuyo Elizalde o Perla Ignacio ay tuluyan ng hinarap ang batas. Sa tulong ng mga ebidensyang inipon ni Himig at ng testimonya ng iba pang biktima na nagkalakas loob na lumitaw, napatunayan ang kanyang mga kasalanan, ang estafa sa pamilyang Sandoval at ang physical injury at illegal detention kay Aling Gunita. Ang kanyang magandang mukha ay naging larawan ng isang kriminal sa lahat ng pahayagan. Ngunit para kay Hanan, ang mga balitang yon ay hindi na mahalaga. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang kanyang sariling paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Ang unang hakbang na kanyang ginawa pagkalabas ng kanyang ina sa ospital ay ang pagbebenta ng Hacienda Montecielo. Ang bawat sulok ng mansyon na yon ay isang paalala ng kanyang pagkakamali, isang monumento ng kanyang pagkabulag. Ang perang pinagbentahan ay ginamit niya para bayaran ang lahat ng kanyang utang, hindi lang sa negosyo, kundi sa mga taong nasaktan niya. Sa tulong niya, muling nakabangon ang pamilya ni Yaya Himig. Binigyan niya sila ng sapat na puhunan para makapagsimula ng isang maliit na negosyo sa Laguna, isang paraan para maibalik kahit kaunti ang dignidad na ninakaw sa kanila. At para sa kanila ng kanyang ina, bumili siya ng isang bahay na malayong-malayo sa karangyaan ng dati. Isang simpleng bahay na may 2 palapag, sapat lang ang laki, ngunit napapalibutan ng isang malawak na hardin. Hindi ito isang mansyon, kundi isang tahanan. Isang umaga, ang sikat ng araw ay marahang gumigising sa bagong mundo ni Hanan. Hindi na siya nagising sa tunog ng alarm clock para sa isang board meeting, kundi sa amoy ng sinangag at kaping barako na nagmumula sa kusina. Pagbaba niya, nadatnan niya ang kanyang ina. Si Aling Gunita, suot ang kanyang paboritong duster na bulaklakin, ay abala sa paghahanda ng almusal. Ang peklat sa noo nito ay naroon pa, isang permanenteng paalala. Ngunit ang mga mata nito ay puno na ng kapayapaan. "Gising ka na pala, anak," bati nito. Isang ngamangiting hindi na kailanman mapapantayan ng kahit anong yaman sa mundo. "Ako na po sana dyan, Nay." Sabi po ng doktor, "Kailangan niyo pa magpahinga," sabi ni Hanan habang kinukuha ang sandok mula sa ina. "Naku, ayos na ako. Ang pagluluto para sa iyo ang pinakamagaling na gamot," sagot ni Aling Gunita. Sabay silang kumain sa kanilang maliit na lamesa sa kusina. Walang mga katulong, walang mga formalidad, tanging sila lang dalawa. Pinag-usapan nila ang mga simpleng bagay, kung anong mga gulay ang itatanim nila sa hardin, kung masarap ba ang bagong pandesal mula sa panaderya sa kanto. Para sa iba, ito ay isang ordinaryong umaga. Ngunit para kay Hanan, ito ang langit. Pagkatapos ng almusal, lumabas sila sa hardin. Dati, ang mga hardinero ang gumagawa ng lahat para sa kanya. Ngayon, siya na mismo ang nagbubungkal ng lupa. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang pumirma ng mga tseke ay sanay na rin sa dumi ng lupa. "Anak,
Tingnan mo, tawag ni Aling Gunita. Itinuturo ang isang maliit na halaman. Ang mga sampagita nagsisimula ng mamulaklak. Lumapit si Hanan. Ang maliliit at puting mga bulaklak ay nagbibigay ng isang pamilyar at mabangong amoy. Inabot ni Aling Gunita ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang isang bulaklak. Ang tunay na yaman, anak, ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Mahinang sabi nito, ito ay nasa mga bagay na hindi nabibili. Katulad nito. Tinitigan ni Hanan ang bulaklak sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naunawaan na niya. Kinuha niya ang isang silya at pinaupo ang kanyang ina sa ilalim ng isang puno. Lumuhod siya sa harap nito. Inay, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Habang buhay ko po pagsisisihan ang mga pagkakamali ko. Ngunit gusto ko pong malaman ninyo na sa bawat araw na darating, gagawin ko po ang lahat para suklian ang pagmamahal at pagpapatawad na ibinigay ninyo sa akin. Hinaplos ni Aling Gunita ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Alam ko, anak. Alam ko. Sa hapon na yon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, magkatabi silang nakaupo sa hardin, tahimik na pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit. Isang bagong simula, isang bagong umaga na sumapit sa kanilang mga buhay, na nagdala ng liwanag matapos ang isang napakadilim na gabi. Ang tunay na Hacienda Montecielo, ang tunay na mansyon sa langit, ay hindi pala isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan, sa piling ng isang inang walang kapantay ang pagmamahal. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang pinakadakilang kayamanan na maipapamana natin at matatanggap ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang pamilya, lalo na ang pagmamahal ng isang ina na walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Aling Gunita at Hanan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig mula sa aming channel? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.